Nagsisimula ang ating kwento sa isang kagubatan. May isang tao na sa ginta ng kaguban na lubhang nanginginig dahil sa tinangap nitong pinsala sa kanyang mga binti. Buwiset ang bigkas niya, hindi niya maramdaman ang aking binti dulot ng may nakatarak dito. Nang biglang may kumakaripas na takbo, habang sumisigaw patungo sa kanya, ito pala ay isa sa kanyang mga kasamahan na si Dale. Dale, nasaan mga iba, ang tanong niya. At tumugon si Dale na ang lahat ng kanilang mga kasamahan ay patay na. Lahat sila ay patay na. Dahil sa halimaw na yon, bangit ni Dale, habang pinapakita ang isang lalaki na nakasuot ng bungo ng isang baboy ramo na tila ba ito'y maskara. Tama na blank, ang ating average ay 4 na po, tayong lahat ay PK Pros. Galit na sabi ng taong may sugat sa binti, sabay bangit pa niya na walang paraan para tayong lahat ay mamatay. Sa isang tao na walang kasuotan at baliw na yon, pasigaw na sabi. Nang may biglang tumusok sa ulo ni Dale na 3, akala mo'y mga lollipop. At sinabayan ito ng isang malakas na pagsabog. Gulat na gulat ang tao sa nangyari sa kanyang kasama, na wala ng buhay. Ikaw. Hayop ka, wika ng lalaki. Sino ka? Isa kang halimaw, pasigaw na sabi ng lalaki, habang nakatayo sa kanyang harapan ang isang nilalang na may maskara ng baboy ramo. Mapapansin sa kanya ang kulay pulang enerhiya na dumadaloy sa kanyang buong katawan. At nagsalita ang nilalang, sino? Ako ba? Tugon niya. Sa kabilang banda may itim na palasyo na nababalot ng apoy na tila ba'y naganap na digmaan. Maraming mga kawal at mga halimaw na nakahandusay at mga wala ng buhay. Buwiset ang dami kong natanggap na mga pinsala. Bangit ni Jinsung. Si Jinsung ang ating protagonist. At may notification na lumitaw, Battle God Damian Field of Honor Rank 1. At may mga sumunod na mga notification na lumitaw, Noti. Abnormal state, ang iyong character ay bumagsak na, lahat ng iyong stats ay nabawasan, ang iyong kasalukuyan stats ay mahina. Notification, abnormal state, ang iyong character ay bumagsak na sa kasalukuyan dahil sa pagdurugo, ang iyong HP ay bumababa. Notification, abnormal state, ang iyong character ay bumagsak na sa pagkakaselyado ng iyong mga skill, hindi ka makakagamit ng mga skill. Buwiset. Bakit ba ang daming abnormal state dito sa larong ito? Wika ni Jinsung. Nang bigla siyang napaubo at ang dugo ay lumabas sa kanyang bibig. Kahit ang Saint Magnus, ang pinakamataas na Heaven Immortal, ay hindi ako magagawang pagalingin sa kalagayan ko ngaon, wika ni Jinsung. Aba, nakakaya mo pa, wika ng lalaki na maggintong kasuotan. Sabay sabi na para kang isang ipis, papalakpakan kita dahil dyan, wika ng lalaki, habang hawak neto ang kanyang baston o magic wand. Ito pala ay isang Demon King na King Arthur Expedition Leader. Sabay makikita natin na si Jinsung ay sumisigaw, Jeong Yumin. Ikaw, hayop ka. Galit na sabi ni Jinsung. Nang may biglang may lumitaw na malaking halimaw sa likuran ni King Arthur. Ngunit siya ay inatake ng Demon King na si King Arthur Hugh. Ano ang sambit ng Demon King na may tuwa sa kanyang mga labi? Biglang may lumabas na notification warning na nagbababala na ang istamina ni Jinsung ay lubhang nasasagad na at nasa mga pintuan na napinapaalalahanan siya na baka siya ay malog out. Bakit? Ang sambit ni Jinsung. Bakit? Bakit ko ito ginagawa? Tugon man ng Demon King na si King Arthur, sabay nag-charge. Ang halimaw, makikita natin sa halimaw ang kuryente sa kanyang mga kamay. Notification. Ang Panginoon ng Abyss na si Abraxas ang sinusubukan gawin ang pinakamahusay na henerasyon. Notification. Ang Panginoon ng Abyss na si Abraxas ay mabilis na tumataas ang mana. Notification. Ang Panginoon ng Abyss na si Abraxas ay sinusubukang gamitin ang Pitotit Demonic Dub Style at biglang lumingon ang Demon King na si Arthur at sinabing mukhang lalo itong nagiging masaya. Banggit niya. Ang lakas ng loob mo. Bangit ng Demon King na si Arthur sa halimaw, sabay gamit ng ganyang kapangyarihan na ultimate multi-leveled weather reversal realm destruction has been activated. Sabay inattack niya ito. Makikita natin na ang atake ng Demon King ay napakalakas. Kainis ang sambit ni Jinsung, ang kanyang ultimate ay napakamapaminsala. Kahit ilang beses ko itong makita, ang sabi niya sa kanyang isipan. Sabay lingo sa kanya ng Demon King na si Arthur, sabay sabing human. Lahat tayo ay may mga kanya-kanyang kalagayan. Sabay saksak ng kanyang kamay sa ating bida na Jinsung. Bumagsak si Jinsung sa baba at di maiwasang sumuka ng mga dugo habang gumagapang sa lapag. Ang talunan ay mabubuhay ng talunan at basura ay mananatiling basura. Ang mababang klase
ay mananatiling mababang class bangit ng Demon King sabay sabing pero ang talunan at hangal na katulad mo ay magiging isa bang hero. Galit na sabi ng Demon King na may halong pangungutya. Yan ay isang malubhang error sa tingin mo. Bangit pa neto. Sa kabilang banda makikita si Jingsung na hirap at nanginginig dahil sa kawalang pag-asa sa kanyang nakaharap na Demon King na si Arthur, habang unti-unting pumipikit na ang kanyang mga mata na isip niya ang mga katagang. Saan ba ako nagkamali? Ang sabi niya sa kanyang sarili. 10 taon na ang nakakaraan ang kauna-unahang virtual reality game na Arcia Chronicle o mas tinatawag na AC ay inirelease. Ang larong ito ay hinihila ang buhay ng mga tao dahil sa graphics neto na tulad sa totoong mundo at may mga nabubuhay na NPCs notifications. Main event kailangan talunin ang Demon King reward. Question mark. Ang main event na Demon King Raid ay inirekomenda lamang sa unang makaklear ng quest ang abilidad na magtatag ng isang kaharian at maging isang AC World Hero at ang Astronomical Trophy. Maraming mga user na ibinigay ang lahat ng kanilang makakaya sa larong AC at isa na rin ako sa kanila sambit ni Jinsung. Jinsung, wag ka umalis, gusto ko mabuhay ka, sambit ng kanyang ina na labis ng lumuluha at ang kanyang nakakabatang kapatid ay nagsabing. Lumayas ka na, na-addict ka na sa laro, di mo na dapat tinatawag ang sarili mo na brother. Ibinuhos ko ang buong buhay ko sa larong ito, sa loob ng 10 taon ang aking pamilya ay laging nila ako binababa at sinisira ang aking loob, ngunit hindi ko sila pinapakinggan. Ang larong ito ay ang aking buhay at kailangan ko makuha ang mga reward para sa sira kong buhay. Doon ko nakilala si King Arthur, ang kanyang totoong pangalan ay si Jeong Yumin. Siya ay isang servant ng goddess Arya at tinataglay niya ang Infinite Circle at binigyan siya ng walang hanggan mana. Pinangunahan niya ang ekspedisyon, taglay ang kanyang mainit na personalidad at karisma. Salamat sa kanya na kami ay umabot sa dungeon ng Demon King Castle. Meron lang, kaunti na lang ang natitira, sambit ni Jingsung sa kanyang isip. Sa palagay ko ang mundo ay kailangan ng isang katulad mo. Salamat sa iyo, natalo natin ang dungeon at napatay natin ang Demon King, sambit ni King Arthur kay Jingsu. Ikaw ba ay nagplano na traidorin ako sa simula pa lang, tugon man ni Jingsu. Ha? Tugon ni Arthur sabay tawa, syempre naman, habang may nakakalokong tingin at naghahanda sa isang pag-atake kay Jingsu. At si Jingsu ay nakadapa at walang magawa. Pirasong shit, wala kang kwentang parasito, hindi kita gusto sa simula pa lang, mamatay ka na fucking bastard, sambit ni Arthur. Nako, napakasama talaga ng bunganga neto, sarap bigwasan. O siya, balik tayo sa kwento. Ganito na lang ba ako mamatay? Dahil sa traidor na to? Na walang natapos na anuman. Sambit ni Jinsung sa kanyang isip. Nang biglang may misteryosong boses. Nagsabing, gusto mo bang maghiganti? At siya ay nagulat nang may lumabas na mistulang mga usok. Naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Ang sabi niya kay Jinsung, ako ang matandang kasamaan at ang Panginoon ng Abyss Abraxas, sambit ng misteryosong boses. Ang misteryosong boses ay si Abraxas na Panginoon ng Abyss. Ano? Sambit ni Arthur. Magpapatuloy ako sa lumang masamang pag-unlad. Tugon naman ni Abraxas. Ano, buhay ka pa? Gaano ka kaporsigido, sambit ni Arthur. At patayin ang Diyosa ng Liwanag Arya sa pamamagitan ng paghirang ng tagapaghiganti Damian. Babasagin ko ang bungo mo. Ang tugon naman ni Arthur. Mamatay ka. Pasigaw na sabi ni Arthur kay Jinsung. Biling isang nagdala sa 5 segundo na paparating dito upang baguhin ang lupain ito. Inatak ni Arthur si Jinsung, ngunit may bumabalot sa katawan ni Jinsung na isang puting enerhiya. Biglang nagising si Jinsung na hingal na akala mo'y pagod na pagod. Ha? Anong nangyari? Ang sabi niya na tila'y naguguluhan sa mga nangyari. Tumingin-tingin siya sa paligid at biglang nasabi niya na, ito ba ay aking kwarto? Bakit ako naririto? Na hanggang ngayon ay nagtataka at naguguluhan. Biglang pumasok ang kanyang kapatid. Hyung, halika na. At kumain, sambit ng kapatid niya sa kanya. Hu? Ang tugon ni Jinyong sa kanyang kapatid na naguguluhat pa din. Ikaw ba si Ma Jinhoon? Ang tanong ni Jinyong sa kanyang kapatid. At tumugon ang kanyang kapatid. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Sabi ni Jinhoon kay Jinyong na may pagkahalong inis. Bilang isang officer dapat nasa military siya ngaon, at bakit siya nakasuot ng pang-school uniform?
Sambit ni Jin Yong sa kanyang isip. At nagsalita si Jinho. Sinabihan mo ako na gisingin kita ng maaga ngayon araw na ito. Sabay alis ni Jinho na padabog na may pagbagsak pa ng pinto at iniwan ang mga salita. Na nagawa ko na ang trabaho ko. Ano ba talaga? Nababaliw na ko, sabi niya sa kanyang isip. Sabay hu. Napatingin siya sa pader na may kalendaryo. Ano? Banggit ni Jin Yong napasin niya na ang petsa sa kalendaryo ay Hulyo 28, 2020. Tama yan. Sa mga oras ang Arsha Beta ay nailabas na. Sabay naisip ni Jin Yong na ako nga siguro ay bumalik sa nakaraan. At dyan po nagtatapos ang chapter 1 ng I Returned as an F-Class Witch Doctor. Abangan ang chapter 2.